Cayetano versus Cayetano. We are all liars, cheaters, stealers, and vote buyers. Dad, alam mo ba na may controversial statement si Senator Alan Peter Cayetano? Kasi sinabi niya, as a people, bilang mga Pilipino, lahat naman daw tayo ay guilty sa vote buying, sa lying, sa cheating, sa stealing. Ang importante daw ay pagbabago o ang repentance para sa tao natin. Meanwhile, ang kanyang kapatid na si former Mayor Lino Cayetano, sinabi naman niya na hindi siya sang-ayon sa sinabi ng kanyang kuya na lahat ng Pilipino, lahat ng tao ay guilty sa vote buying, sa lying, sa cheating, sa stealing. Kasi di daw dapat natin i-normalize ang corruption. Kailangan natin ipaglaban at i-fight back against corruption kasi hindi naman lahat ng tao ay nagvo-vote buying, naglalaying at nag-cheating at stealing. Dad, ano masasabi mo sa controversial statement ni Senator Alan Peter Cayetano? Timbangin natin, dapat maging patas tayo sa ating pananaw, no? Ang sinasabi ni Senator Alan Cayetano, lahat tayo makasalanan. Siguro yun ang buod ng kanyang sinasabi, no? Kung yan ang buod ng kanyang sinasabi, meron siyang punto ron, no? Wala namang taong isinilang sa mundong ito na hindi nagkasala except for Jesus Christ, no? Ang ating Panginoon. So, kung sa puntong yun, tama siya. At sinasabi naman ni Lino Cayetano na hindi dapat i-normalize yan, no? Na yan ay isang salita ng mga tradpol, no? Siguro ang usapan dito yung korupsyon, no? Yung korupsyon kasi pag sinabi nating normal yan, lahat tayo may kasalanan sa korupsyon, siguro malilimita yan, no? Hindi na as Filipinos, but doon sa mga nakaupo lamang, no? O yung mga nasa private organization din na corrupt din ang kanilang mentality, no? Pero hindi lahat ng tao corrupt, number one, no? At yung pagsisinungaling, siguro lahat tayo nakapagsinungaling kahit na paano, white lie, blue lie, yellow lie, red lie, lahat tayo nakapagsinungaling as a human being. Pero stealing and being corrupt, that's another story, no? At hindi lang siguro yung sinasabi nga nung kapatid niya na hindi porke nagrepent ka, pwede na, no? So may punto rin yung kanyang kapatid doon, no? Kasi ang sinasabi ng kapatid niya, huwag natin gawing normal yan. It's an abnormality, no? It's a sickness in the system. It's like a virus, no? So ang ibig sabihin ng kapatid niya, hindi dapat i-normalize at respetuhin yung salitang yan kasi nga parang ikinokondena natin o ina-allow natin na ang mga corrupt na mga tao mag-exist sa ating lipunan, no? Makikita naman natin kahit naman sa Singapore, nung umpisa napakahirap din i-correct yung kanilang corruption pero na-correct din nila eventually. Meron pa rin mga nagko-corrupt pero kakaunti na lamang kasi hindi na yun ang naging normal. Yun na yung naging abnormality sa sistema nila at napaparusahan. Siguro yun napakahalaga dito. Pagka pumasok ka sa pamahalaan, ano ba talagang intention mo? Magpayaman para sa sarili? Kung gano'n ang intention mo, siguro mabuti pa sa pribado ka na lang. Pero pag pumasok ka sa gobyerno, dapat ang sarili mo handa mong ibigay, ang buhay mo handa mong ialay para sa bayan, para sa kapwa, para sa ating mga mamamayan. Ano? Dapat gano'n ang iyong pagpananaw sa buhay. Hindi yung papasok ka sa pamahalaan, ang isip mo pwede kang magnakaw para maging corrupt ka, then that's where the big difference comes in. No? So, importante sa ating mga nagmumuno at namamahala na pag maglilingkod kayo sa pamahalaan, dapat handa niyong ialay ang inyong buhay, handa niyong handa kayong magsakripisyo para din yung pagpapari, no? Yung vow of poverty and vow of obedience, no? Napakahalaga niyan, no? So kung hindi ka handa, siguro pa wag ka na lang pumasok kasi magiging bad example ka pa sa ating mga kababayan. Ngayon, Dad, bilang Katoliko, since Katoliko tayo at saka Catholicism ang primary religion dito sa Pilipinas, ang isang importanteng standard ng Katoliko is learning how to forgive. Siguro maraming magtatanong, do these politicians deserve forgiveness from the Filipino people? Especially kung hindi naman sila talagang repentant at kinikip pa rin nila ang pera na ninakaw nila sa taong bayan at ginagamit nila para sa personal enjoyment nila. Ano masasabi mo, Dad? Well, lahat tayo dapat marunong magpatawad pero may sinasabi nga, no, mercy with justice, no? Kinakailangan merong kaparusahan, may pananagutan, kung may ginawa kang mali, may konsekwensya, no? Hindi pwedeng sabihin sorry na lang, excuse na lang, no? Pag may ginawa kang mali, talaga may kabayaran yan, no? Kung hindi ka man magbabayad sa lupa, magbabayad ka sa kamay ng Panginoon, no? Laging ganyan yan, sisingilin ka sooner or later, no? So, yun ang napakahalaga dito maintindihan ng mga kapwa natin na kung sa tingin natin nakakalusot tayo sa mata ng tao o sa kapwa natin, pero sa mata ng Diyos, tiyak may parusa yan, no? Kung hindi ka tamaan ng sakit, tamaan ka ng aksidente, tamaan ka ng kung ano pang kamalasan sa buhay, so nangyayari yan, no? So, sa akin lamang, totoo, dapat marunong tayo magpatawad, pero dapat pagbayaran din natin yung ating ginawang mali, no? There should be a consequence to our actions. Kung hindi, magiging, ito naman magiging sakit na ng lipunan na mahirap na gamutin. Ngayon, mga kababayan, we must all remember that we can forgive these politicians, but we must continue to fight and make sure that the politicians who are corrupt must be punished and must see justice. So, let us always remember to be vigilant and to fight for justice and to fight against corruption. Kaya kailangan natin ang isang Pilipinas na mas maganda ang quality ng edukasyon ng bawat Pilipino para mas maraming Pilipino ang maging educated at mas maging aware sa mga korupsyon at alam nilang anong gawin para matapol ang mga corrupt na official na ito. Ako po ay si Sol Monsay, ang inyong kuya ng bayan. Mga kababayan, kung maghahalal tayo ng mga mamumuno at mamamahala ng ating lipunan, huwag nating kakalimutan na dapat unahin ang ating kapakanan, pangalagaan ang ating kinabukasan at ipaglaban ang ating karapatan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.